Puwede na po tayong magsimula. So, mainit pa rin po ang mga vloggers sa kabilang tribo. Dito po sa pagkokontrahan ng mga vloggers ng mga Duterte, tuwang-tuwa sila parang hindi nila alam, yung pagkokontrahan po ng mga vloggers ni Pangulong Duterte o yung mga pro-Duterte vloggers o yung mga tinatawag natin DDS. Iba-ibang kampo kasi yan, eh. Patunay lamang na hindi po dinidiktahan, wala po nagdidikta sa mga Duterte vloggers, kanya-kanyang topic, no? Ayan. Pag-uusapan din po natin pagkatapos pong mapawalan sala si Laila de Lima. May pagbabanta po na mananagot si Pangulong Duterte. Iyan. Pumalag po si Romualdez sa mga pinakita po na bigas na may tatak Romualdez rice. So pinalagan po yan. At syempre meron pong mga throwback na balita na yung pinagkakalat nila na si Pangulong Duterte ay walang nagawa sa ayungin. Ay may naglabas po ng balita sa Inquirer. Bakit nyo nga pala Inquirer, no? Bakit kayo hindi nyo nilalabas yung mga dyaryo, no? Hindi nyo nilalabas yung mga balita nyo nung araw tungkol sa mga ginagawa ni Tatay Digong. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin natin to, no? Alam po ninyo, tuwan-tuwa po itong mga vlogger ng kabilang kampo. Dahil nagkokontrahan, nagkakagulo raw yung mga vlogger. Ako naman, una kong tanong, natural lang po yan na merong mga kontra-kontrahan. Ang di siguro natural yung dinaan nila sa mga kanya-kanyang live, no? Yun lang medyo Kaya lang, kung tutusin po, mas maganda na yan, direkta, no? Hindi sila naglilihiman ng kanilang mga sama ng loob na ibubulalas nila, no? Alam na natin ngayon kung ano yung mga samaan nila ng loob sa bawat isa. Alam din natin na may iba't ibang grupo kasi normal po yun. Alam niyo pa po ba na very healthy po yan? Very healthy po sa isang wala nga samahan, eh. Actually, wala pong formal na samahan yung mga Duterte vloggers, no? Maliban dun sa mga kanya-kanyang grupo, yung mga grupong banateros, yung mga grupong bisdakeros, yung iba, mga yan na, wala pang grupo, pero may mga balak na rin siguro magtayo yan. Healthy po yan, eh. Ako, naniniwala ako na healthy po sa isang demokrasya, yung ganun, no? Yung nagkokontrahan kayo. Hindi naman to the point na ang kontrahan ay anong tawag doon? Yung nagkakasakitan na. Kasi vlogger yan, eh. Natural po sa amin yung dakdakan, eh. Pag dakdakan lang po yung kontrahan, wala pong problema sa mga vlogger yan. Ang patunay lang po yan na wala pong nagdidikta sa mga vlogger ni Pangulong Duterte. Wala pong, eto, binababaan kami. Eto ang mga topic ninyo. Di ba? Kasi yung ibang vlogger, wala namang pakialam dyan sa mga awayan ng mga yan. Pinapaliwanag ko lang dito sa mga tuwan-tuwa na hindi po yan na magiging yung taliwas sa inyong gustong palabas, no? Ibig sabihin niyan, napakarami na supporter ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte at ng mga pamilyang Duterte to the point na hindi na lang po
iisang grupo. Oh, 'di ba? Maraming grupo ang sumusuporta kay Pangulong Duterte. Bagamat hindi siya ano, hindi etong pagkokontrahan sa live o yung paglalabas ng mga hinanakit nila sa live, hindi naman po natin sinasabi na ideal yun. Ganun talaga, no? At least, ang maapektuhan lang po ng mga ginagawa ng mga vlogger, ganito ang mga maapektuhan lang po kung sakasakali. Kunwari, maasar yung mga tagapanood. O yun lang po maapektuhan, yung binabanatan, yung nambabanat, yung mga channel lang po nila. Eto po, segue ko lang yan. Ang problema po na hindi nyo pinupuna, kayong mga BBM vloggers, yung pagkukontrahan ng gabinete, no? Yung pagkukontrahan ng gabinete ni Pangulong Marcos, lalo na pagdating sa foreign relations, pagdating sa ating, kasi may epekto po yan eh. Yan po ang may epekto. Eto, yung mga away-away ng mga vloggers, kung matatawag man nating away, ang naapektuhan lang po niyan, yung mga channel ng mga partikular na vloggers, no? Maapektuhan. It's either may mapaniwala sila, madagdagan yung kanilang subscriber, o may maasar sa kanila, mabawasan yung kanilang subscriber. Ang apektado lang yung sarili nilang channel. Pero ito pong kontrahan ng mga cabinet official, lalo na sa foreign relations, puta, apektado po niyan yung Pilipinas, no? Imaginein po ninyo, for the first time ko po na marinig. Ito po, pagpapakita po to ng, dito po lumalabas yung mga pinapayo nyo sa mga vlogger na dapat private na lang nila, no? Dapat sila-sila na lang bago nila ilabas yung meron na silang kaisahan, di ba? Dapat po yan yung bagay na ginagawa ng ating pamahalaan. No? Dapat yung kontrahan nila in private. Hindi po pwede, hindi po pwede na yung nagkokontrahan sila sa publiko. O nasasanay na lang tayo na kanya-kanyang epal. Alam niyo po, may mga hindi tinuloy, may mga anong tawag dito, yung good practices. Hindi, may mas magandang term sa good practices eh. May mga magandang ginagawa si Pangulong Duterte noon na hindi talaga tinuloy nito eh, ng kasalukuyang gobyerno. Tulad ng, actually, hindi lang si Pangulong Duterte, lahat po ng Pangulo, lahat po ng pinuno ng lahat ng bansa sa buong mundo, meron pong tinatawag na spokesperson. No? Totoo po yan. Ngayon lang po tayo nakarinig na Pangulo ng Pilipinas na walang spokesperson. Yung siya lang. O kaya nagre-resulta to ng kanya-kanyang press con, kanya-kanya yung mga cabinet official, kanya-kanya ng patawag ng press conference. Nagpatawag si Bersamin, no? Nagpatawag si Tariela, ngayon nagpatawag sila Gibo. Okay lang sana kung nagpatawag po sila, kung nagpapatawag sila ng mga press conference, pero iisa lang yung sinasabi. Akala ko nga doon na papunta eh, di ba? Nagsalita si Bersamin, Executive Secretary, ire-recommend daw nila sa Pangulo na de-escalation, di ba? De-escalation yung gusto ni Bersamin eh. Na ito, yung nangyari sa Ayungin lately, ay deklara na aksidente, no?
At ito ay, ano pa isang term, hindi lang aksidente, misunderstanding. Misunderstanding, accident, at ito ay hindi mako-consider na armed attack. Bagamat hindi tayo naniniwala na ito ay aksidente, gusto natin tanggapin yun kasi de-escalation yun eh. Parang tinatanggap natin sa Executive Secretary. Alam niyo po, sa lahat po ng panahon na merong Executive Secretary, ang bawat Pangulo, kumbaga, alam po natin yan na yung Executive Secretary, yan yung tinatawag na Little President. As good as. Kung dineklara na ng Executive Secretary, parang presidente na po yung nagdeklara niyan. Ganon po kabigat yung mga Executive Secretary. Before. No? Before. Pero ngayon sa presidenteng ito, nagsalita na, nag-press ko na yung press secretary ay yung executive secretary na tila pinangalawahan ni Tariela. Ang sinabi ni Tariela hindi nga to mako-consider na armed conflict at ito ay hindi nga masasabi na yun nga paglusob ng China, kundi gusto lang daw pigilan ng China yung resupply natin, no? Dinide-escalate nga. Kaya nga yan yung banat natin kay Tariela. Bakit pag water cannon, malala mong pinipresent, pero ngayon, no? Okay. Tapos, bigla tayong, tapos si Pangulong Marcos, sinasabi rin na yung parang neutrality, di ba? Yun yung laman ng kanyang speech, neutrality. Sabi ko, okay to, nagde-de-escalate tayo. Ayaw natin talagang palalain yung sitwasyon. Biglang-bigla nung nagsalita si Powell na mag-ingat kayo sa ka-de-escalate. Nag-press ko na po. May nakalimutan ako sa topic natin kanina. No, yun po biglang sinabi po ni DND Secretary na ito ay hindi matuturing na misunderstanding at accident. Ito ay talagang ano yung sinabi ni secretary? Sinadya ng China. Sinadya talaga, no? Tapos isa pa sa rekomendasyon ni Bersamin na kinontra ni Gibo, yun pong ilalabas nila yung mga petsa kung kailan nire-recommenda, no, rekomendasyon. Akala ko formality na lang yung hinihintay, no, kasi ire-recommenda namin to sa Pangulo ng Pilipinas. Executive Secretary yun. Parang presidente na yun. Nakita nyo po pag mga executive order o kaya yung mga magdedeklara na walang pasok, karaniwan executive secretary lang nakapirma diyan. Yung mga appointment, di ba? Nagpapasumpa executive secretary, talagang yan yung parang little president, no? Pinagkakatiwalaan yan. Ngayon po nakikita natin kinontra talaga lahat ni Gibo, pati po yung sinabi ni Gibo na hindi tayo maglalabas, no, kung kailan tayo pupunta ng ayungin. O iba po yung gusto, yung isa de-escalate, no, yung isa gusto po tuloy-tuloy lang. Mainit. Hindi tayo papayag. Okay po ba yun? Ito tanong normal po ba na yung mga cabinet official, lalo na po yan, ang tataas po niyan. Yung isa DND, yung isa executive secretary, nagkokontrahan po ng hayagan. Normal po ba yan? Hindi po normal yan, lalo na sa usapin ng foreign relations. Hindi po normal yan.
O bakit hindi normal? Kasi ang normal, no? Mag-usap-usap kayo, may meeting kayo, doon kayo magkontrahan, tapos magpapasya ang Pangulo. Kung ano po yung napagmitingan nyo, yung kontrahan ng mga cabinet official, doon lang po yun sa meeting ninyo naganap. Pagkatapos po nun, mag-announce ang Pangulo, ito yung official natin. O ano po yung mga nakita nating may pagkukulang dito? Una, ang tagal. Ibig sabihin talagang wala tayong nakaset na pag may ginawa sa atin, ito yung kumbaga pabago-bago, walang malinaw na direksyon. Ang tagal sumagot ni Pangulong Marcos eh. 'Di ba? Sinabi na de-escalate tapos ngayon lang sasagot tapos kokontrahin pa. Kinontra talaga, hindi lang sinabi ni direkta na sinabi ni Gibo na kinokontra ko si Bersamin. Pero lahat ng sinabi ni Bersamin kinontra. So ang lumalabas po sa atin, may dalawa pong direksyon na gustong tahakin itong mga cabinet official at binigay po sa atin yan lahat. Parang paano po tayo kung nagkagera tapos ganyan yung mga leaders natin nagkokontrahan? Napakahirap po niyan. Kung magkakaroon po ng digmaan tapos makikita natin na iba yung sinasabi ng Executive Secretary, iba yung sinasabi ng DND. Napakahirap po. Dapat talaga wala pong ibang boses lalo na po sa foreign relations. No? Dapat isa lang napapakinggan ng mga Pilipino. Yun po yung boses ng presidente. Kaya lalo po nag-a-appear, lalo pong lumalabas na yung presidente po natin ay sunod-sunuran lang sa kanyang mga cabinet official. Ang pangit po talaga ng pakinggan na nagkokontrahan tapos biglang magpapasya. Alam nyo ito, mabigat po to. Ito po ay polisiya ng pamahalaan. Nagkontrahan kayo sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, hindi kayo sigurado. No? Miski yung cabinet, tignan nyo po kung ito pong pagpapasya nyo ay magre-resulta ng digmaan, ano man ang sundin ni Pangulong Marcos, kung yan po ay magre-resulta ng digmaan, kawawa naman tayong mga Pilipino. Sila nga. Sila ng mga tauhan, sila ng mga cabinet official, hindi pa nga nagkakasundo. No? Yung isa gustong de-escalate, yung isa naman gustong sige, laban tayo. Ibig sabihin, mapapasubo tayo sa digmaan na hindi buo mismo yung cabinet officials. Hindi po ako warmonger Ayoko po ng digmaan. No? Pwede po Alam niyo po yung mga balita sa international, wala na po yung Taiwan versus China. Philippines versus China na po. Puta, kalain nyo, no? Ang galing natin mag-elevate ng conflict. Wala tayong original conflict with China. Meaning ng original conflict, walang minanang conflict si Pangulong Marcos with China. Si Pangulong Duterte po meron. No? Minana niya yan conflict. Nakikipagmatigasan si Pangulong Pinoy. Nung panahon po bago dumating si Duterte, ang tagpo po diyan. No? Hindi tayo makapasok hindi makapangisda yung mga mangingisda natin. Sabi ng mga mangingisda yan, hindi sa akin yan. Meron tayong kaso sa China. Masama po ang relasyon ng China at Pilipinas. Yan po yung minana ni Pangulong Duterte. Naayos po ni Pangulong Duterte. Bagamat pinasasama ninyo yung ginawa ni Pangulong Duterte, yun po ang tawag doon,
Yun po ang magandang, diplomatic relationship. Napaganda niya yung diplomatic relationship. Naging kaibigan natin yung China nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya minana ni Pangulong Marcos, kung itutuloy niya lang, wala tayong problema sa West Philippine Sea. Alam nyo, propaganda nyo lang yan eh. No? Propaganda nyo lang yan na sinasabi nyo pinamigay. Sinasabi po ng mga vlogger at saka mga pro-admin, no? Anong sinasabi nila? Na pinamigay ni Duterte sa China yung teritoryo. Wala namang masabi kung ano yung pinamigay. Ano yung pinamigay? Wala. Pero babasahan ko po kayo. Ito po, mula po sa Diaryong Inquirer. Hindi po to kakampi ng mga Duterte yung Inquirer. Babasahin ko po kayo. Kasi ang sinasabi nila, si Pangulong Duterte raw, pinabulok lang yung Sierra Madre. Sa totoo po, ngayon tayong nakikipagmatigasan sa China, ngayon natin hindi nare-repair yung Sierra Madre. Pero nung panahon ni Duterte, dahil kaibigan natin yung China, bagamat sa salita, hindi tayo pinapayagan ng China na i-repair yan. Ano po sa actual? Ito po, in the late June 2022, the Inquirer joined a rotation and resupply mission, the last under the Duterte administration. Yung huling resupply mission, no? Sumama po yung Inquirer. On the BRP Sierra Madre and 7 other Philippine outposts in Kalayaan Group, the Inquirer was the only media granted access to the grounded vessel during Duterte's term. Yan. At the time, the Navy manned wooden boat Unaiza May 2, where the Inquirer was embedded, carried construction materials such as angle bars, welding, electrodes, and deck plates, aside from food and supply. Aboard the BRP Sierra Madre, where a handful of sailors were stationed on a rotation basis to take the country's claim to that area where signs of repair to keep the ship from falling apart. So mali po yung pinalalabas nila na wala tayong nagawa nung panahon ni Duterte. Regular. Nagpapasok tayo ng mga repair materials. Yan nga, mga angle bar, mga welding rod. Nire-repair po natin kasi kung hindi po natin nire-repair yun, wasak na yan. Nung panahon po ni Duterte, nung nakipagkaibigan tayo, yung sinasabi nyo sinusuko natin, doon po tayo nakakapag-repair ng BRP Sierra Madre. Doon po tayo malayang nakakapag-supply, hindi po tayo binobomba. Nakukuha po ninyo? Taliwas po sa gusto nilang palabasin. Pero yun 6 years, gusto nyong palabasin na hindi tayo nagsusupply sa sundalo dyan. Ano yung mga sundalo dyan? Nabuhay ng 6 years na wala tayong supply? Maluwag po. Dahil kaibigan nila tayo. Iba yung ano, iba yung, anong tawag doon? Iba yung pakikitungo kung kaibigan ka. Mas maluwag sa'yo. O, di ba? Yun po yung nagawang diplomatic relationship ni Duterte. Ngayon, lahat po, hindi nyo, maluloko nyo minsan yung mga tao. Pero hindi pandalas, hindi sa habang panahon. Ngayon po nakikita na ng mga tao, iba pala talagang klase si Digong. Nakikipagkaibigan siya, pero yung pakikipagkaibigan niya hindi para makinabang yung China lang. No? Siyempre, gusto ng China tahimik lang. Gusto niyo ba ng gulo? Wala po siguro, lalo na China. Alam niyo mga incheck, di ba? Pera-pera yung mga negosyo-negosyo eh. Ano mo ng electric pan cut? Hindi kaya ng aircon mag-electric. Tapatan mo ng ano.
Okay, yan po halimbawa nung ginawa ni Tatay Digong. O ngayon po balik na po tayo rito sa realidad. Eto na po ang realidad, 'no? Nagkokontrahan. Alam niyo hindi po mangyayari yan sa isang presidente na may command, sa presidente na talagang hindi po natin alam yan, ngayon lang natin natutuklasan. Alam ko kay Pangulong Duterte, nagmi-meeting po yan, pinakikinggan niya yung mga cabinet official niya, mga suggestion, dun po sa mga meeting. Tapos po, bago po mag-press con, magpapasya na po si Pangulong Duterte kung ano po yung susundin niya sa mga payo ng mga cabinet official. Ganun po naman talaga dapat. Hindi po pwedeng press con si Tariela, press con si Bersamin, press con si Gibo. Tapos iba-ibang laman. Nakakalito po. Nalilito po yung mamamayang Pilipino. Natutuwa na kami na mukhang maliligtas na tayo sa... Ang masakit pa nito, sa pagitan ng mga presko nila, meron ding nagsalita na Amerikano, yung nagngangalang Powell, dating US Navy yata yun. Tapos, nung nagsalita na yung Powell, tsaka ngayon bumanat kung ano po yung sinabi ng Powell, hindi natin alam kung nagkataon lang. No? Kung nagkataon lang na yun din yung laman ng sinabi ni Gibo. Wala akong akusasyon. Tignan nyo na lang. Nasa dyaryo naman yan. Hindi po. Iba po si Powell. Si Scott Reader nga yung nagwa-warning sa atin na hindi namin kayo kaibigan. Ginagamit lang namin kayo. Namimili tayo ng mga Amerikanong pakikinggan natin. Hindi po si Powell po. Iba po yun. Ibang tao po naman si Powell. Ito po, sige, para ma-review lang po tayo. Ito yung sinabi ni Powell, tapos tignan natin kung, ayan, no? Ex-US Air Force Officer Ray Powell says China's recent hostile action near Ayungin Shoal was clearly not an accident, not a misunderstanding, urging the Philippines to be careful in its efforts to de-escalate the situation in West Philippine Sea. Yan po yan, no? Yan din po halos yung sinabi ni pakinggan niyo po yung sinabi ni Gibo. Defense Secretary Gibo Chodoro clarifies that the latest Ayungin Shoal incident is not a misunderstanding or accident but a deliberate act of China to prevent PH from conducting its mission. Hindi ba pareho? Halos? Ang tanong, bakit kayo nagkukontrahan ni Bersamin sa harap ng tao? Bakit hindi muna kayo mag-usap-usap? Wala ba kayong ano bang group? Ano ba yung tawag sa Sa group Group chat? Wala ba kayong group chat? Hindi ba pwedeng kayo muna magkontrahan bago po ninyo sabi nakakatawa to. Busy. yung kontrahan yung kontrahan ng mga cabinet official na pinag-uusapan natin, kontrahan ng mga DDS yun. Tapos para pag nagpasya yung Pangulo, makikita natin una, may command yung Pangulo, di ba? Ako nagpasya. Ikalawa, hindi po nakikita sa taong bayan na nauuna pa pong magsalita yung mga cabinet official bago yung Pangulo. At saka dapat mabilis. Ilang araw na, pinakamalala pong sitwasyon yun.
Okay, punta na po tayo. Alam niyo may napanood pala ako sa TikTok, si BP Sara. Minsan loka talaga 'to si BP Sara, eh. 'Di ba matagal na nilang, tsini-tsismis yung kamot yata o kung ano man may parang sugat si BP Sara. Sinagot niya po sa sa TikTok, 'no? Sinagot niya 'yan, sabi Bisaya pero naunawaan ko na sa tagal ng pagsubaybay natin sa mga Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung sinabi niya, 'no? Eto, ginurgur nila ako pero hindi sila nagtagumpay. Ginurgur daw kaya ano yung sinabi ni BP Sara? Teka, hanapin ko na lang, kayo na lang ang manood. Ginurgur daw siya, hindi raw naging matagumpay. Napanood niyo na ba? O hindi pa? Papanood ko nga sa inyo para naman na makita natin. Saan na ba yung si BP Sara? Nakakatawa rin talaga 'to si BP Sara paminsan-minsan. Ginurgur daw siya, hindi raw nagtagumpay. Okey. Lahat nadadaan sa biro, eh, 'no? Tsaka natural po, eh. Teka lang, hinahanap ko, eh. Saan ba napunta yun? Narito lang kanina yun, eh. Hindi ko yata natantosan. Kalat na yun, eh. Kaya kaya niyang sagutin ang lahat, eh, pati yung mga pang-aasar sa kanya, kayang sagutin ni BP Sara, eh. Teka, hanapin ko lang saglit para naman tayo mapasaya kayo ng konti. Bago tayo pumunta kay Dilima. BP Sara naman nakakalat lang yung kanina, ngayon, eh, wala na akong makita. Eto. Wait lang. May may pagkaloka talaga 'tong inyong Vice President, eh. Ayan, TikTok. O, Bisaya 'to, ha, baka ano. Ayan. Ay. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Unsa man sa imong lihok? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. 'Di ba? 'Di ba? Kung hindi ba naman kung hindi ba naman na may pagkalukaret din. Okay. Speaking of lukaret, ang galing ng mga Duterte, 'no? Oo nga, yun po yung ibig sabihin nun. Siyempre wala po tayo sa setup, eh. Pinakita ko lang sa inyo. Ang ibig sabihin ni Sara Duterte, sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Siguro dito mas maano. Okay. Eto po, punta po tayo rito. Siguro isa pa rin sa kalat na kalat para lang ano natin. Para lang po masagot na natin. Minsan di mo na alam kung matutuwa ka rito sa mga taga-gobyerno o ano, eh, masisiyahan. Is either matutuwa ka o masisiyahan, eh. Meron po rito yung rice, yung anong tawag dito, Romualdez rice. Sabi ni Romualdez, kalat na yan, di ba? Alam niyo po ba ang sabi ni Romualdez sa Romualdez rice? Hindi po sanction yan.
Ibig sabihin hindi po niya pinapayagan. Galit pa. Galit ka pa, speaker? Ha? Hindi mo pinapayagan, ginamit lang yung pangalan mo sa bigas. Putya, grabe naman kayong mga namimigay ng bigas. Bakit kayo ganyan? Nagagalit tuloy si speaker eh. Ikaw pa galit? Na hindi niya raw pinapayagan na ilagay yung pangalan. Kalokohan mo. Okay. Eto na po, huli na. Huling balita na natin. Bago tayo... Alam nyo, si Laila de Lima, na balita na natin to, no? Absuelto na po. Na ano na siya, napawalan sala na po si Laila de Lima. Imbis po na matuwa, magpasalamat sa Diyos. Ito po yung mga unang salita ni de Lima. Ito po ang message ko sa dating Pangulo kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Grabe, no? Talagang paghiganti. Alam mo, dating Senador de Lima, alam ko, matagal nyo na pong sinasabi na yung ICC, kasama kayo ni dating Senador Trillanes din na ICC. Malapit na pong matapos yung June. Anong petsa niya? June 24 na. Araw ng San Juan. Araw ng Maynila. Mabuhay po yung mga taga San Juan. Lumaki po ako dyan. Malapit po kami sa San Juan. Nag-aaral po kami Ako nag-aaral sa Pinaglabanan Elementary School. Hanggang second year college, San Juan Municipal High School. Kaya alam ko po yan, no? Pag araw po ng San Juan, basaan po yan. Wala pong pwedeng magalit dahil po siya, tradisyon yan. Eh. San Juan Bautista kasi. Kaya nagbabasaan. Happy Manila Day din, no? Araw din po ng Maynila. Yan. June 24. Okay. June 24 na po. Matatapos na ang June. Mag-July na. Akala ko ba dadakipin na ng ICC? Asa na po yung ICC natin, mga kapatid? Laila de Lima at Senator Trillanes. Nasaan na yung ICC? Naghihintay. Naghihintay na rin kami. Alam niyo po, paano po kayo magkakaroon ng sinasabi niyo, no? Mananagot sa kasalanan sa taong bayan. Senator de Lima, may sinampa na po ba kayong kaso kay Tatay Digong? Paano mananagot sa hustisya? Wala naman kayong kinaso. Kayo naman nagbubulanta. Ano yan, kusa? Ano yan, katulad nung araw, tamaan sana ng kidlat, ganun lang? Wala po kayong, sa pagkakalam ko po, Senator de Lima, wala kayong kinaso. Kung sa ICC po yung paniniwala ninyo, wala po kaming balita sa ICC. Unahin pa ba tayo ng ICC? Kamakailan lang, oh. 'Di ba? Kamakailan lang ano yung balita? May mga pulis na naman na nahatulan. O ibig sabihin, yung ating justice system ay umiiral. Katunayan, ikaw napalaya ka, 'di ba? Napawalang sala ka. Nakapagpiyansa. May umiiral pong batas dito. Hindi po ako abogado, no? Pero last resort po yung ICC. International, at least dapat dalawang bansa yan, o dalawang nationality bago sila pumasok. May isang nationality na inaapi ng isa. Or, kung isang bansa lang ang pinag-uusapan natin tulad ng Pilipinas, pwedeng pumasok yung ICC kung walang umiiral na batas. Kapapanalo mo pa lang sa korte. Di ba? Yan po ang patunay na may umiiral na batas dito. Yan po. Yan lang po ang ating topic.